Hello. Good afternoon, Life Novaliches. Maaari po ba tayong tumayo? Pwede bang sabihin natin sa katabi natin kahit medyo nakakantok tong oras na to, magandang hapon sa'yo at katabi uli kita. Yung iba naka-MR na sa kanila yung upuan na yan, no? Ayan, magandang hapon po sa inyo. Ako nga po pala si Arthur, one of the life group leader dito sa Life Nova. May gusto lang po akong ibahagi sa inyo sa Psalms 105, verse 1 to 4. Magpasalamat kay Lord, purihin siya, sabihin sa lahat ng tao ang mga ginawa niya. Kantahan si Lord, kantahan ng papuri, sabihin lahat ang ginagawa niyang nakakabilib. Magsaya sa banal ng pangalan niya, mag-celebrate ang mga nagwo-worship kay Lord. Lumapit kay Lord, umasa sa lakas niya, laging mamuhay sa presensya niya. Every time na nababasa ko tong Psalms na to, I always thinking na we have really the victorious God. Alam niyo po ba yung tumatakbo sa race? Yung sa starting point pa lang, nakataas na yung kamay mo kasi panalo ka na. So I really encourage you, church, na lumakad tayo ng may pagkapanalong mindset. Kasi panalo na po ang Diyos natin. So kung whatever yung mga dinadaanan natin ngayon, panalo na po tayo doon. Kaya ihanda po natin ang ating sarili, bigay natin yung pinakamataas na papuri sa Panginoon. Let's pray. Father, thank you for this afternoon. Dapat ka lang pong puriin, Panginoon, dahil banal ang pangalan mo. Nakakabilib, Lord, lahat ng ginagawa mo sa buhay namin. Maraming salamat. Gamitin mo po ang bibig, ang kamay, ang paa namin, Lord, sa pagsamba sa iyo. Salamat po. In Jesus' name, amen. Let's worship the Lord. Papurihan po natin ang ating Panginoon ngayong hapon. Bawat tribo, bawat bansa ay magpupuri sa Kanya. Ayo,
endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing, hey oh, hey oh, hey you are. 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 Sing, there is no one like our God. 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 Wala kang Diyos. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Praise, glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Sing, every tribe sing praise and glory, honor, and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. This is our God. God, hey oh, hey oh, hey you are. 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 Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. 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 Salamat, Panginoon. Wala kang katulad. Pinupuri ka namin, God. Thank you, Lord. Walang takot, walang pangamba, dahil alam namin, God, dahil alam namin, Holy Spirit, that you will be with us forever and always. Sing. San man dalhin parte ng daigdig, nariyan ka. Hilaga, silangan, timog o kanluran, kasama kita. Jesu Cristo, damdam ang lakas na dulot ng iyong pangako. Espiritu Santo, san man dalhin parte ng daigdig, nariyan ka. Hilaga, silangan, timog o kanluran, kasama kita. Jesu Cristo, damdam ang lakas na dulot ng iyong pangako. Espiritu Santo. Alleluia, alleluia. Alleluia. Kadakilaang walang kapantay. Alleluia.
kasama kita. Jesu Kristo, ramdam ang lakas na dulot ng iyong pangako. Espiritu Santo, kapantay. Alleluia, sa iyong kalooban ako'y sasabay. Alleluia, alleluia, kadakilaang walang kapantay. Alleluia, sa iyong kalooban ako'y sasabay. Alleluia, 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 alleluia. Umaagos, umaagos, banal ang pag-ibig mo. Bumabalot, bumabalot, banal ang pag-ibig mo. Dumadaloy, dumadaloy, banal ang pag-ibig mo. Umaagos, umaagos, banal ang pag-ibig mo. Bumabalot, 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 banal ang pag-ibig mo. Dumadaloy, banal ang pag-ibig mo. Umaagos, 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 banal ang pag-ibig mo. Bumabalot, bumabalot, banal ang pag-ibig mo. Alleluia, kadakilaang walang kapantay. Alleluia, sa iyong kalooban ako'y sasabay. Alleluia, kadakilaang walang kapantay. Alleluia, sa iyong kalooban kami sasabay. Alleluia, 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 alleluia. Praise God. Hallelujah, Lord. Salamat sa iyo. Ikaw ay dakila, Panginoon. Pinupuri ka namin, O God, at sinasamba ka namin, Lord. In Jesus' name, amen. Ayun po, magandang hapon sa atin, live. At ako po pala si Sonia Bautista, isa sa mga life group leader ng Life Nova. At basahin po natin ang
John 3:16 sa Pinoy version. Sabi po dito, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo. Kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, sobrang mahal ng Diyos ang tao sa buong mundo. Mayaman sa awa ang ating Diyos, kaya mahal na mahal niya tayo. So, ibinigay niya, hindi niya pinagdamot ang kanyang bugtong ng anak para sa atin. At ibinigay niya yun para tayo ay maligtas. Sabi nga po, kundi ibinigay niya para sa ating lahat. At kaya tayo mga nakaranas na ng pag-ibig ng Panginoon, naririto tayo, naglilingkod, nagbabasa ng kanyang salita, nananalangin, pinagpipray yung iba. At hindi lang po yun. Tayo'y nag-aaral ng kanyang salita. Tayo po ay tumutulong sa ating mga kapwa. At tayo din po ay nagbabahagi ng salita ng Panginoon sa labas. So yun po, bakit ba natin ito ginagawa? Kasi nagmamahal tayo sa Diyos. So yun. Pero siya yung unang nagmahal sa atin. Minahal niya tayo. Kaya natin nagagawang magbigay ng tithes and love offering kay Lord. Kasi meron tayong pagmamahal ni Kristo. Yun po yung naranasan natin na hindi natin maipaliwanag sa ating mga buhay. Lord, bakit po ba ako nagbibigay? Kasi pala mahal kita, Lord. Yun. Tinatawagan ko po ang ating mga ushers. At tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami, Lord, sa kabutihan mo kasi ikaw ang unang nagbigay at naranasan namin ang pag-ibig mo, Lord. Kaya, Lord, wala pong dalawang isip kami, Panginoon, O God, na magbigay kasi mahal mo kami. At natuto kaming magmahal, Panginoon, ng dahil sa iyo, Lord. Salamat sa kabutihan mo, Lord. Pagpalain mo, Lord, ang lahat ng nagbigay, Panginoon. Pagpalain mo kanilang mga buhay, ang pamilya, ang trabaho nila at ang kalusugan ng bawat isang mga anak mo, Panginoon, nagtatapat sa iyo sa pamamagitan ng pagbibigay. Ama, marami pong salamat sa iyo pong lahat ng kapurihan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. At ngayon po, tayo po ay manalangin para sa ating mga kids, sa kids ng life. So, sila po yung, si God po yung dala sa kanila dito para po alagaan sila. Sige po, pagpray natin po ang ating mga young kids. Ama, salamat kasi dinala mo ang mga batang ito dito sa Life Nova. Na Lord, maalagaan sila ng iyong mga salita para sa paglaki nila, Panginoon. Meron silang pag-ibig at pagmamahal sa iyo, Panginoon. At Lord, sa plano mo, Lord, sa kanilang buhay, gamitin mo sila sa tamang panahon na kung saan, Lord, magiging example sila sa kanilang family, sa community nila, Panginoon, at sa bansang ito, Lord, na magliwanag, Panginoon, O God, ang iyong mga ilaw bilang isang halimbawa, Panginoon, ng aming bansa. Panginoon, marami pong salamat. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang kanilang mga magulang na nag-aalaga sa kanila. At gayon din ang mga teachers na magtuturo sa kanila ngayon. Marami pong salamat sa inyo pong lahat ng kapurihan. Amen. Tayo pong muli ay umawit sa Panginoon. Lord, punuin niyo po kami, Panginoon, ng Espiritu Santo, God. We know that you are already here, God. We worship you. Sing. You fill us up, pour us out, for a broken world that is far from you. Fill us up, pour us out, to be your hands and feet, oh Lord. Fill
us up. Fill us up. Pour us out, God, Pour us out. for a broken world. For a broken world that is far from you. Fill us up. Pour us out, God, Pour us for a out. broken world. Be your hands and feet, oh Lord. Holy Spirit, draw me near. Holy Spirit, we are here to seek your face and know your way. Fill us up, pour us out, for a broken world that is far from you. Fill us up, pour us out to your hands and feet, to be your hands and feet, oh Lord. Sing, Holy Spirit. Holy Spirit, draw me near. Holy Spirit, we are Seek your face, God. seek your ways and know your ways. Holy Spirit, Holy Spirit, draw me near. Holy Spirit, we are here to seek your face and know your ways. With your power, your presence, we will go to the ends of the earth. With your power, your presence, we will go to the ends of the earth. sing with your power, with your presence, oh God. Your presence, we will go to the ends with your power, with your presence, God. Your presence, we will go to the ends with your power, with your power. Your presence, we will go to the ends of the earth with your power, your presence. They will know you're the light of the world. Holy Spirit, draw me near. Holy Spirit, we are here to seek your face and know your way. Holy Spirit, Holy Spirit, draw me near. Holy Spirit, we are here to seek your face and know your ways. to seek your face.
praise God. To seek your face and know your ways and know your ways. Matthew 28:16 to 20. We're reading from the ESV, the English Standard Version, and the Pinoy version. Now the 11 disciples went to Galilee, to the mountain to which Jesus had directed them. And when they saw him, they worshipped him, but some doubted. And Jesus came and said to them, "All authority in heaven and on earth has been given to me. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always to the end of the age." Nilapitan sila ni Jesus at sinabi niya, "Binigay na sa akin lahat ng authority sa langit, pati na rin sa lupa." Pumunta ang 11 disciples sa Galilee, dun sa bundok na tinuro sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, sinamba siya ng mga disciples, pero nag-doubt ang ilan sa kanila. "Kaya sige, lumakad kayo at gawin niyong disciples ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Ibaptize niyo sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Turuan niyo silang sundin ang lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan niyo, kasama niyo ako palagi hanggang sa katapusan ng panahon." Ito ang salita ng Diyos. Nalangin po tayo. Lord, salamat po sa iyong salita. Holy Spirit, tulad ng kinakanta namin, kung wala yung kapangyarihan mo, kung wala yung presensya mo, hindi namin kaya ang anumang inutos ng Panginoong Hesus. Pero dahil kasama ka namin, dahil sa presensya mo, Panginoon, meron kaming kakayanan na lumakad sa kalooban mo, tuparin ang misyon na nilagay mo sa amin. Panginoon, gisingin niyo po yung apoy ng misyon sa puso ng bawat nakikinig ng iyong salita ngayon, upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng marubdob na pagmamahal sa iyo. Upang kami ay makasunod sa layunin mo, sa kalooban mo. At kami, Panginoon, ay ialay ang aming mga buhay bilang isang sakripisyong alay ng pagsamba sa iyo. At kalugdan mo kami. Panginoon, tulungan mo po kami at turuan niyo po kaming sumunod sa iyong misyon, sa iyong atas, sa iyong utos. Ito po ang aming samot dalangin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat. Welcome sa Life Nova. We exist to love God and love people. Bago po tayo umupo, can you greet someone that you don't know yet? Pakilala ka lang. And then after doing that, you may find your seat. Yan, welcome po, welcome. Welcome po sa inyo. Grabe, sobrang sarap talaga ng fellowship sa Life Nova, no? I'm really believe yung mga ka-row ninyo, yung mga katabi nyo, they're loving people, no? Grabe. So mamaya na natin tuloy yung fellowship na yan, no? Kasi meron pa naman tayong time, I'm sure, after service. We are the reason I'm really excited, ito na yung last part ng series natin ng What Shapes Us. Yung statement of faith natin, 12 yan eh. 12 statement of faiths. This is the 12th part.
Actually, for this year, 6th lang. Kasi, again, as I always say every week, we already covered the first 6 last year. So, ito na yung pinakahuling statement of faith natin. So, next week will be a new series. And ito ay statement of faith o ang ating pananampalataya o ang ating what we believe in, ano pininiwalaan natin tungkol sa mission. 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 Itong word na to is very familiar to all of us dahil ginagamit to hindi lang naman sa church, hindi ba? Ilan sa inyo nakapunta na po kayo? Can you show the word mission, bro? Yan. Ilan po sa inyo nakapunta na kayo sa medical mission? Medical mission, di ba? Minsan may mga doktor, may mga libreng gamot, lalo na may mga doctor to the barrios, di ba? Nagpupunta sila sa iba-ibang lugar, nag-medical mission. Pero saan pa ba ginagamit yung mission? Rescue mission, right? Rescue mission. Pag may disaster, na baha, na stranded sa taas ng bahay nila, sa bubong dahil binabaha. So, guys, text nyo naman yung gobyerno, daanan kami dito, ito yung address namin. And that's very familiar to us this year, no? Parang taon-taon na lang, no? Lagi tayong dinadaanan ng mga bagyo. So itong salitang mission, ginagamit natin to madalas. But you know what? This word mission actually came from the Latin word missio, which means to be sent o ipadala. Now, hindi natin pag-uusapan yung mga medical mission na yan, rescue mission na yan. Ang pag-uusapan natin, alam nyo ba, may mission si God sa mundong to. And alam nyo, nung dati, I was part of a Christian church, kids church, na hindi life church. I grew up in hindi kami lumaki sa life church nung kids church pa kami. So I was part of a different church. And sa church na yon, God bless them, yung mission is a program. So sasabihin dun sa church na yun, oh, meron tayong mission, mag-participate kayo, ganyan-ganyan. So akala ko, nung growing up, I was 7 years old, 8 years old, ang mission para siyang program na gagawin natin, tas matatapos din. So sabi ko, bakit kaya tinanong ko yung teacher ko sa Sunday school, sabi ko, bakit po ba nagmi-mission yung mga Christian, yung mga follower ni Jesus? Kasi nakaupo lang tayo pag Sunday, wala naman tayong ginagawa, para may gawin tayo, sabi sa akin ng teacher ko. So I mean ilan sa inyo, nakasama na kayo sa isang mission. Ayun, and for many of us na hindi pa, and sa mga ino-observe nyo mahilig sa mission, may katabi ka ba parang mahilig sa mission? O layas, ibang mga mahilig lumayas, no? Makikain sa ibang bahay, never laya. So, mission, so ilan po sa inyo, may katabi kayo talagang mahilig sa mission? Yung mga nanay, ilan sa inyo may katabi kayo consumption? Consumption. So whether mahilig yan sa mission or consumption, this is what I figure out nung naging part ako ng Life Church. And ang mission pala, hindi yan ginagawa ng mga Christian kasi wala tayong magawa lang. Kasi si pastor lang naman yung nagtuturo na ilang oras siya doon nakatayo, tapos kami nakaupo lang, para may gawin kami, makapag-mission nga. In fact, hindi tayo nagmi-mission para may gawin lang tayo. In the first place, ang totoong may mission ay si God. Si God yung may mission talaga. Kaya tayo nagkaroon ng mission dahil sa mission ni God. Yung mission niya na yon, yung i-rediscover natin together as a spiritual family. Ano ba yung mission ni God sa mundo? Ano ba yung dahilan kaya pinadala niya, isinugo niya yung anak niya na si Jesus, yung binasa ni Sonia kanina. By the way, Tita Sonia is a very good exhorter of the Word of God. So is Arthur, new leaders natin from L113. So magsisimula na yung L113 natin next. Nag-enroll na kayo. Nag-promote pa no? But, ano ba yung mission ng Diyos? Ano ba yung gusto niyang ma-accomplish? Kasi ang mission, may starting point yan Pero meron din niyang ending point. Hindi forever ang mission. Ang mission, meron niyang, example, may mission yung isang spy or isang Navy SEAL. Magsisimula yun at a certain time. Baka hindi niyo alam, si Jason spy yan. Tinatagalog ko na so meron siyang mission from the US government. No? But eventually, his mission will end. So he might be
Trump might recall him back to the US. So a mission has a starting point and a mission has an ending point. But what matters is, ano ba yung mission na yun? Now let me tell you this. Kung hindi natin naiintindihan yung mission ng Diyos, hindi rin natin maiintindihan ba't nagmi-mission yung mga Kristiyano. And in fact, I'm sure may kaibigan kang missionary. Ilan sa'yo may kaibigang missionary dito? O na hindi mo maintindihan, bakit itong missionaryng to, pwede namang mag-artista. Bakit nag-missionary? Diba? May said no one ever, no? Pero, ano bang ginagawa ng mga missionary na yan? Ba't ang ganda-ganda naman ng career nila? Iniiwan nila yung pinag-aaral nila para mag-mission. Bakit gaano ba kahalaga yung mission na yan? We have to understand what the mission of God is first. Now, basahin muna natin yung statement of faith natin as we usually do as every nation. Basahin natin sa English and then sa Filipino, sa Tagalog. And then let's launch into the Word of God we just read. Sige, basahin muna natin yung statement of faith natin on mission. We believe God's mission is to redeem a people for Himself from every tribe, nation, and language and restore His creation for His glory. As the Father loved the world and sent His Son, and the Father and the Son sent the Spirit, the triune God sends the church into the world to proclaim the gospel, make disciples, and seek God's justice and reconciliation in the world. Naniniwala kami na ang misyon ng Diyos ay tumubos ng mga tao para sa Kanyang sarili mula sa iba't ibang tribo, bayan at wika at ipanumbalik ang sangnilikha para sa Kanyang kalwalhatian tulad ng pagmamahal ng Ama sa mundo at pagsugo sa anak at sa pagsugo ng Ama at anak sa Espiritu, isinugo ng Diyos ang iglesia sa mundo upang ipahayag ang ebanghelyo, magdisipulo at hangarin ang hustisya ng Diyos at pagkakasundo sa mundo. Such a lengthy statement, but we're gonna focus on a few of this and hopefully we'll paint a picture para maintindihan natin yung buo. No? Dito sa Matthew 28 verse 16, pumunta ang 11 disciples sa Galilee dun sa bundok na tinuro sa kanila ni Jesus. We're reading from the Pinoy version. So anong context? Pa-ascend na si Jesus sa kanang trono ng Ama sa langit. Alam ko pag may mga bata, no, tinuturo natin, where is Jesus? In my heart, Daddy. But, ilan sa inyo yung katabi niyo, parang si Jesus nasa heart niya? Ayun. Ilan sa inyo yung katabi niyo, demonyo yung nasa heart niya? Ilan sa inyo yung katabi niyo, si Jesus yung nasa heart niya? Wala. Gusto niyo talaga sa demonyo. O, ilan sa inyo, demonyo yung nasa heart niya? Again, ulitin natin ha. Ilan sa inyo yung katabi niyo, parang si Jesus yung nasa heart niya? Kina-clarify ko lang kasi baka, nako-confuse na tayo. When we explain to kids that Jesus is in our heart, what we really mean is that the Holy Spirit is inside of us. Pero syempre, dahil si Holy Spirit ay isa sa Godhead ng Trinity, napag-usapan na natin to sa statement of faith natin, kasama na rin niya si Father and si Son. Pero, asan talaga yung physical presence ni Jesus? Kasi may katawan si Jesus eh. Nung nagkatawang tao siya, hindi siya nag-quit na magkaroon ng katawan. May katawan pa rin siya. In fact, pinakita niya nga and ito nga yung amazing kay God. Pwede naman niyang pinagaling yung sarili niyang kamay. Pero hindi. Tinamo niya pa rin yung marka ng pagkapako sa kanya. Kaya kahit nung na-resurrect na siya, last week nandito kayo, pinag-usapan natin ano yung itsura ng resurrection body. Glorious, shining, shimmering and splendid. No? Pero imagine, in a perfect body na meron si Jesus, may butas yung kamay niya. And ayaw pa nga maniwala ni Thomas, di ba? Kaya nga nagtimpla na lang siya ng sarsa, tapos binenta niya. Sabi niya,
Oh, now you know. Now you know how it started. So sabi, ayaw nila maniwala. Sabi niya, sige nga, pahawak nga ako ng kamay mo, Lord. Pinahawak ni Jesus yung kamay niya sa kanila. Sa kanya. Tapos doon lang siya naniwala. Diba? Sabi nga ni Lord mapalad yung hindi nakahawak sa kamay ko pero naniwala. Kasi mas malakas yung faith niya. Right? And so, okay naman meron na siyang, may sugat pa rin siya. And nasa na siya? He ascended to heaven. Nasa kanang trono na siya ng Ama, ng kapangyarihan sa langit. And last week, kung nakikinig kayong maigi, kasi alam ko nandito kayo, pero baka nandito lang kayo. Pero yung malay nyo, nagpupunta sa Encantadia or somewhere, di ba? So, but, pang matandaan na yung cultural reference, ano ba mapalabas ngayon? Para updated naman tayo. And, so, di ba, hinahanap nila si Jesus, sabi ng angel sa kanila, oh, ba't kayo nakatingin sa langit? Yung hinahanap nyo nag-ascend o umakyat sa langit, bababa din siya in the same way. Pero, huwag kayong magtumunganga dyan. May mission na binigay sa inyo. And you will receive, di ba? Yun yung pinag-usapan natin last week. Now, medyo backtrack tayo kasi ito yung scenario bago siya umakyat sa langit. Ito yung kanyang inutos sa 11. Bakit 11 na lang yung disciples? Nasaan na yung pang 12? Oo, nag-Judas na siya, no? Si Judas. So 11 na lang sila na dinala ng Panginoon sa bundok, imimit niya sila ron kasi mag-a-ascend siya. Ipapakita niya sa kanila na aangat na siya sa langit. Ngayon, pumunta naman sila. Verse 17, nang makita nila si Jesus, sinamba siya ng mga disciples. Sa mga nagsasabi pa rin dyan na si Jesus tao lang, at this point, kung tama yung mga ibang mga tao na nagsasabing tao lang siya, propeta lang siya, ang dapat ginawa ni Jesus, pinigilan niya sila, hey, 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 huwag niyo akong sambahin. Pareho lang tayo, bro. Pero hindi yun na ginawa ni Jesus, hindi sila pinigilan ni Jesus. Pero may iba pa sa kanila na nagda-doubt. Diba? Katulad nga nung nagtimpla ng sarsa, nagda-doubt siya. Iba sa inyo, hindi pa rin nagigit. Sige, Mang Tomas, hindi naman ine-explain yung joke dapat, di ba? But, sige, for the sake na magising kayo. Okay, nag-doubt pa rin yung ilan sa kanila kasi nga hindi rin sila sanay sumamba sa nakikita. Ang mga Hudyo, sumasamba kay Yahweh na hindi nakikita. Pero si Jesus ay may laman at dugo. May sarili siyang form. And so, hindi pa rin sila masyadong sanay kasi nga, yung iba sa kanila, kumbaga, inaano pa nila pinaprocess pa nila na, Son of God siya. Ang ine-expect namin, Messiah lang, King, Conqueror na magpapalaya sa Rome. They cannot wrap their minds around that this is the Son of God. And so some of them are still doubting. For the sake of my American friend there. So Americanizing some of the lines. But nag-doubt sila ngayon sa kanila. So anong ginawa ng Panginoon? Kinomfort niya actually sila. And so, hindi niya pinigilan yung mga sumasamba sa Kanya. Actually, binigyan niya pa sila ng dahilan para sumamba talaga. Kinlarify niya, kinlear niya. Tingnan niyo verse 18. Kaya sige, lumakad kayo. Or sa ibang translation, humayo kayo. Pastor, bawal pala mag-grab tsaka mag-car. Kasi sabi Lord, lumakad lang. Hindi sabing maglakad lang. Ibig sabihin dito, mag-go na kayo, go. Sabi mo sa mo, go. Sige, hayo na. Diba? Don't just stay there na parang nanonood ka ng Netflix. Sige na. Humayo na kayo. Sige na. Sige na. I-flash mo na yan para mabasa nila. 19 na tayo, boy. Okay, sabi niya, lumakad kayo at gawin yung mga disciples ko. Ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Joke lang. I appreciate our tech team. No? Ano lang yan, bro. It's just a matter of joking para magising lang sila. Sakripisyong alay na naman si... Okay, sabi dito, ang mga... Hindi guys, sobrang friend ko yan sa Shannon. Actually, kung nakita nyo lang ako nung 14 years old, ganyan talaga yung kamukha kami niyan. So, bakit? Totoo naman mga kakilala sa akin. So, sabi niya dito, ano daw ang gagawin nila? Gawin nyong disciples. Di ba sa English, we say, we make disciples. Gawin ninyong disciples. Sinong gumagawa ng disciple?
Sino? Sinong ine-expect ni Jesus na gumawa ng disciple? Yeah, well, if you look at the context, ang kausap niya yung 11. Sorry guys. Ang sinabihan niya na gumawa ng disciples, tayo ba? Sige, balik tayo dun sa kwento. Punta tayo ng verse 16. Pumunta ang 11 disciples. So, yung 11 disciples yung kausap ni Jesus. Sila kasi ay eyewitnesses na naka-experience kay Jesus. Kaya sila rin, mula sa kanila rin, yung nagsulat ng New Testament. Bilang testimony nila, no? So ngayon, sino daw ang magagawa ng disciples? Well, yung 11 yung kausap niya. Yun muna yung masasabi ko sa ngayon. Sabi niya, sa 11 na yon, gawin yung disciples ang mga tao sa lahat ng mga bansa. And at this point in time, ang dami. About 16,000 ethnicities exists nung panahon na yan. By the way, no, pag binasa natin siya sa Tagalog, ang nakalagay dyan, bansa. Sa English, make disciples of all nations. In the original language, ang salitang ginamit ay ethne. Can you show that, bro? Yung ethne is the Greek word for nation. Kasi pag inisip nating bansa ngayon, ito yung naiisip natin, yung mga flag na yan. Ito, flag ng US, flag ng Singapore. Sige, how many can you name? but did you know na yung mga konsepto ng bansa, it's a modern day conception ng bansa na may flag, may estado, may citizenship, may pasaporte. Hindi yan yung sinasabi ni Jesus na bansa. Yung ethne, ang tamang salin, lahi. Ang ibig sabihin, lahi. So, gawing alagad ang lahat ng mga lahi sa mundo. It's not speaking of nation states, of geopolitical nation states, but it's speaking of race. Di ba? People, lahi. So, anong gusto ni Jesus? So, Jesus is not after the government, and God loves the government, pero hindi siya after na yung mga bansa magkaisa gawin niyang United Nations. No. He's thinking of people. Human beings. Na iba-iba yung lahi. Bakit tayo, mga Pilipino naman tayo dito, pero nag-i-English tayo? Because nandoon yun sa DNA ng pagiging Kristiyano. Ang mga unang Kristiyano ay hindi sila divided by their race. If meron lang tayong time machine, and pupunta tayo sa unang church, hindi sila isang lahi lang. Kaya nga sila nag-aaway Natatandaan nyo sa Book of Acts, hindi patas yung hatian ng pagkain ng mga Hudyo at saka Griego. So magkakasama yung iba-ibang lahi sa isang church. Ang international language that time was Greek, Griego. Kaya nga, because of Alexander the Great sa history, Greek yung international language. Kaya nga nasulat yung New Testament, hindi sa Hebreo. Isipin niyo yun, for the longest time, ang Bible ay naka-Hebrew. Nung sinakop sila ng Babylonia, nag-Aramaic. Pero nung sinulat niya yung New Testament, hindi ba dapat sinulat din nila yun sa Hebrew nila? Sa Hebrew language nila. Kumbaga sa atin, mga Pinoy, Tagalog din. Kasi Pinoy tayo dapat loyal tayo sa lahi natin, parang ganon. Di ba? Parte yan ng isang tao na magkaroon ng loyalty sa lupang tinubuan niya. Pero bakit nung sinusulat yung New Testament, hindi siya sinulat sa salita ng mga Hudyo? Sinulat siya sa salita na naiintindihan ng buong mundo. Griego yung international language noon. Kaya tayo, sinasali natin yung materials natin sa Ingles. Kasi Ingles yung international language ngayon. Di kung puro Tagalog tayo, dumudugo na yung ilong ni Jason ngayon. Blood transfusion yan every time. And kidding aside, I was speaking to Jason yesterday during our Making Disciples class, and he was asking this question. Pastor Tim, I have a question. Who can I disciple here? Because all of the people I know are already Christians. So natanong ni Jason, sino pwede kong i-reach out? Alam mo, sabi ko sa kanya, Jason, we are an every nation church. But internationals won't come here because we're all Filipinos. They will feel out of place. Pero ikaw, kanu ka. Di ba? So meron kang
meron kang something in common sa mga international, whether Indian sila or Pakistani sila, dahil wala ka rin sa comfort zone mo. Wala ka rin sa lupang tinubuan mo. Therefore, you can build relationships with them since you are in a foreign land. And pag nakita ka pa lang ng mga bata, iba na yung tingin nila, kumikinang siya, iba siya, di ba? Kaya yung mga baby, pag kunyari si Luke, noon niya nakita si Jason, ang higante ba to? Di ba? So, because the gospel was meant to cross cultural and language barriers. So hindi tayo nagpapasosyal lang. Because in the very heart of God, gusto niyang abutin ang bawat people group. Siyempre Pinoy tayo, alam natin yan, Tagalog tayo. Pero paano natin maaabot lahat ng bansa? Yun ang inutos sa atin ng Panginoon eh. Di ba? Balikan natin yung na ngayon, dapat ba pumunta tayo sa lahat ng bansa? Lahat ba tayo mag-abroad na, ganon, mag-missionary? Paano ba natin iintindihin itong utos ng Panginoon? Well, tuloy muna natin, no, bago natin siya himayin pa. Verse 19, anong gagawin daw? Gawing disciples ang mga tao sa lahat ng mga lahi. Lahi. Bansa. Ibaptize nyo sila. So, ibabaptize sila sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit. Dito pinakita ni Jesus yung kakaibang nature ni God. Kasi kung si God nag-iisa lang, ibabaptize mo lang siya sa pangalan lang ni Yahweh. O kung hindi Diyos yung banal na Espiritu Santo, sa pangalan lang ng Ama at ng Anak. Pero kanino ipapangalan yung mga disciple? Kumbaga sa titulo, kanino pinapangalan? Kumbaga sa birth certificate, sino mga magulang neto? Kanino pinapangalan ito? Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Holy Spirit, ng Espiritu Santo, ng Holy Spirit. This reveals the very different nature of God. That He has three persons as one God. Later on, we're gonna expound on that more. And the last verse, turuan nyo sila. Anong ginagawa daw sa disciples? Turuan nyo silang sundin ang lahat ng inutos ko sa inyo. Tandaan nyo, kasama nyo ako palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ngayon, kaya ako to pinapound kasi familiar na tayo sa verse na yan. Kung hindi ka pa masyadong familiar dyan, sabihin bago ka lang sa Life Church. Lagi natin yung pinipreach dito sa Life Church. The Great Commission is the reason na may church dito sa Novaliches. Tayo mismo sa Novaliches is a product of mission. I want to show you this picture. Kagabi, we celebrated the 14-year anniversary of Lightcast or Every Nation Campus. And in-invite natin yung Metro Manila director ng Every Nation Campus ng Victory na mag-preach sa atin kagabi, si Pastor Dave Estrella. And then we were just reminiscing, grabe, punong-puno yan ng mga kabataan hanggang doon. And then almost half of them, sabi ko nga, hindi ko na sila kilala. Nakipagkilala ako sa kanila. Tapos pag kinakamayan ko sila, Pastor, ipakilala nyo nga po ako dun sa nagigitara. Gano'n. So, parang familiar to. Parang familiar to sa akin. No? So anyway, maraming bagong estudyante. Maraming bagong kabataan. Isipin nyo, 14 years na yung campus ministry. So hindi ko makakalimutan yung first naming youth service sa Selina Homes 2 pa yun. Sa isang maliit lang na building na ang kasya lang yata 30. Actually, ang komportable kung umupo lang doon, 20. Pinagkasya lang namin yung 30 doon. Sobrang init, walang aircon, sobrang hindi komportable. That was the first youth gathering. 14 years later. In fact, our first campus missionary here after me, si Princess, kasama ni Joe, ni Marie, i-ordain na siya as a pastor in Virginia Beach. So think about it. From a small band of students, the Lord has blessed us, and we have sent missionaries and disciple makers to Iloilo, to Cavite, to San Mateo, to different parts of the... Think about, isang people group lang, mga estudyante lang yon. So, ang sineselebrate natin na 14-year anniversary, yung campus ministry pa lang yon. So, una, I want to tell you this, campus ministry is a form of mission. So, tatanungin ko lang kayo, meron ba dito sa inyo, kayo ay nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng campus ministry? Taas nyo nga yung kamay nyo. Campus mission ang tawag dyan.
Campus mission. Okay, so isipin nyo, ang dami, no? Ang daming naliligtas at as a certain age. Pero hindi lang campus ministry ang mission. Ilan sa inyo, nakakilala kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng community mission. May nagpunta sa komunidad ninyo at nag-share ng gospel. Community mission, taas ang kamay. Community mission. O, di ba? Marami din. O, ilan sa inyo naligtas kayo sa pamamagitan ng global mission? Ibig sabihin, galing sa ibang bansa, yung nag-share ng word sa inyo. Global mission. So, global mission, community mission, campus mission, ang mission ng Diyos, iba-iba lang ng form, iba-iba lang yung nag-reach out sa atin, pero inaabot patuloy ng Diyos yung mundo. Bakit? Bakit niya? Ano bang gusto niya? First point, because of God's mission to reconcile all peoples to Himself, He sends the church to make disciples of all. Say, of all. Ano daw yung mission ng Diyos? May mission pala ang Diyos. Winasak ng tao, yung tiwala ng Diyos, dahil sa kasalanan ng tao, nawasak din yung mundo. Anong gustong gawin ng Diyos? Ipanumbalik ang sangnilikha, ang lalim ng Tagalog natin. I-restore yung creation to its original glory. At para magawa niya yun, siya ay nagtitipon ng mga tao mula sa bawat lahi na maliligtas. Sabi nga sa Book of John, kausap ni Jesus yung 12, meron akong mga tupa na wala pa rito. At makikilala nila ako. At pakikinggan nila ang tinig ko. Kausap niya mga Hudyo, Israelita. Pero, sinabi na ni Jesus nung time na yun, na 2,000 years ago pa yun, na magkakaroon ng ibang mga lahing maliligtas na tupa rin niya. Kayo po ba, tupa kayo ng Panginoon? Tao kami, pastor. Gets ko nga eh. It's a metaphor na ibig sabihin, katulad ng tupa na inaalagaan ng isang pastol, si Jesus yung pastol natin at nililid niya tayo at inaalagaan. So yung sinasabi ng Panginoon, meron akong kawan. Meron akong mga tupa na galing sa ibang lahi na maliligtas pa lang. So, sa puso talaga ng Diyos, gusto niya hindi lang isang klase ng mga tao, kundi iba't iba, in fact, lahat ng klase at lahi magkaroon siya. Sabi nga sa Matthew, kapag na-represent na ang lahat ng tribo, lahi, at wika sa number na gusto ng Diyos, syempre siya na nakakaalam nun, saka na magwawakas yung mundo. Ibig sabihin, kaya pala hindi nagwawakas pa yung mundo kasi hinihintay pa ng Diyos na maligtas yung mga taong tinalaga niyang maligtas sa bawat tribo at lahi. Isipin nyo, kahit pinili, tignan nyo yung katabi nyo ngayon, hindi kayo maniniwala, pinili ng Diyos yan. Di ba hindi ka panipaniwala? Well, hindi ko kayo masisi. Pinili ng Diyos yan. Pinili ng Diyos yan. Pinili ng Diyos yung katabi mo para makarinig ng ebanghelyo niya. At marami pa siyang pinipili na nasa campus nyo pa lang, nasa community and Jason in other nations and territories. And ito yung interesting sa disenyo ng Diyos. Hindi sila biglang maliligtas na pagising nila, Jesus is God, He is my Savior. Hindi ganun. Dinisenyo niya yung kaligtasan na ipamalita ng mga disipulo din. Tayo yung gumagawa ng disciple. Hindi si Jesus yung nagdi-disciple ng disciple niya. Tayo. Pastor, akala ko ba yung 11 lang? Anong sinasabi mong tayo? 11 lang naman yung kausap niya nun eh. Bakit sinasabi niyo ngayon na yung inutos niya sa 11, hanggang ngayon umiiral pa rin? Gumagaling na yung Tagalog ko, ha? In-appreciate yung sarili. Okay. Tignan yung verse 20. Sabi dyan, verse 20. Tandaan nyo, kasama nyo ako palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Anong pangako ni Jesus sa 11? Sabi niya, tinan nyo i-picture nyo sa isip nyo, nasa taas sila ng bundok, lilipad na siya literally, ga-ascend siya nang walang pakpak. Yun ang flying without wings ng Westlife. Yan sinasabi ko sa inyo So, lilipad na siya doon.
bago siya mag-ascend, kinausap niya yung 11, tapos sabi ba naman niya, iligtas lahat ng bansa, lahat ng lahi. At pag ginawa niyo yun, kasama niyo ako palagi. Pag pinugutan kayo ng ulo, kasama niyo ako. Pag lumubog ang inyong barko, kasama niyo ako. Pag pinersecute kayo ng mga Romano, kasama niyo ako. Hindi ko kayo iiwanan. Hanggang kailan daw? Hanggang sa katapusan ng panahon. Dito natin alam, dito natin makikita at malalaman na yung utos na magdisipulo hindi lang para sa 11. Kasi yung pangako niya hanggang sa katapusan ng panahon. Eh yung 11 mamamatay yun eh. Hindi naman sila immortal hanggang sa katapusan ng panahon. Hanapin natin yung 11 kung immortal pa rin sila. Pat namatay sila eh. So bakit kung inutos lang yun sa 11, bakit ang pangako ni Jesus hanggang sa katapusan ng panahon? Ibig sabihin, dapat naiintindihan natin na hindi matatapos ng 11 yung trabaho na yun. Ipapasa nila yun, magdidisipulo sila sa ilang libong taon at hanggang sa matapos yung misyon na yun ng Diyos, kasama niya tayong mga Kristiyano. Doon natin malalaman na yung utos ng Diyos ay umiiral pa rin hanggang sa atin ngayon. Kahit may mga pilosopo na nagsasabi na hindi, para sa 11 lang naman yan eh, kasi sila lang yung kausap. Pero bakit ang pangako hanggang sa katapusan ng panahon? Ibig sabihin, hindi matatapos ng 11 yung mission na yon. At kahit hanggang ngayon, umiiral pa rin yung mission na yon. Naabutin ang mga taong malayo sa Kanya. Naintindihan ba natin yon? Tignan ninyo ito. Ang mission ay gawin silang disipulo. Pag tinanong kayo, paano nakakapunta sa langit? Yan ang unang tinatanong sa mga bata, tinuturo. Kay Zoe, kay Luke, kahit di niya pa naintindihan. Pero more kay Zoe. Ang sasabihin ni Zoe sa'yo, I have Jesus in my heart. I love Jesus, Daddy. O kaya, may isa pang version nun, I accepted Jesus as my personal Lord and Savior. Pag tinanong ka pa, sigurado ka pupunta ka sa langit, in-accept ko si Jesus na personal Lord and Savior. Ang bilis nating sumagot. Paano tinuruan tayong mabuti ni Pastor Henry? Kaya, di ba, si Pastor Henry, mula nung sinaunang panahon pa yan, tinatanong niya ng mga tao, pag kayo ba humarap sa Panginoon at tinanong kayo, di ba? Si Pastor Henry. Kaya pag di mo pa alam yan, ewan ko na lang, di ba? Di ka taga Life Church. Kasi, ang taga ng tinuturo ni Pastor Henry yan. Para pag tinanong ka ng ni San Pedro, pag tinanong ka at namatay ka na, sorry. Sasabihin mo, tinanggap ko ang Panginoong Yesus na Diyos sa tagapagligtas. Ang bilis lang nating sumagot. Para tayong mga palong-palo sa quiz bee na aral sumagot. Pero alam nyo, ang disipulo, hindi lang niya alam ang tamang sagot. Kung ganun lang kadali maging disipulo, hindi na natin kailangan ng ganito. Ilagay na lang natin lahat yan online, panoorin na lang ng mga tao yan, disipulo na sila. Kung ang pagiging disipulo, manalangin ka lang, I accept you as my Lord and Savior. Amen. Tapos na disipulo ka na, hindi na natin kailangan mag-gather ng ganito. Hindi ba? Isipin nyo yun. Ba't di na natin ilagay yan lahat online? Manoorin ng mga tao at disipulo na sila. Ba't natin yung ginagawa na gawan-tuwan tayo, nagbabaptize tayo ng personal? Isipin nyo, kasi ang disipulo, hindi lang niya alam yung tamang sagot. Higit sa pag-alam sa tamang sagot, yung pagiging disipulo. Ano yung pagiging disipulo? Number 2, a disciple is publicly baptized into Jesus' death, burial, and resurrection, and obeys His command. Ano ibig sabihin yan? Isipin nyo, ang hirap ng pinapagawa ni Jesus sa 11. Ibabaptize daw lahat ng lahi sa pampubliko. Ilan ang relihiyon noon? 16,000 ethnicities. Religious views, 16,000 religious views. Ang hirap nun. Tapos publicly, i-declare nila na kay Jesus na sila, di i-reject sila ng pamilya nila. Pero yun ang tawag ng pagsunod sa Panginoon. Ano ba yung, di ba, kung nakapunta kayo nung sacrament, nung teaching about sacrament, ano ang baptism, sacrament of baptism?
ito ay kasama tayong namamatay ni Kristo. Kasama niya tayong nililibing at kasama niya tayong nabubuhay muli. Yon ang disipulo. Ang disipulo ay isang taong namatay na sa dati niyang buhay, inilibing na ang dati niyang pagkatao at mga kasalanan, at nabuhay na siyang muli, umahon at umusbong na bagong nilalang. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed, namatay na talaga, and the new has come. Iba na siya nga. Yun ang isang disipulo. Ang isang disipulo ay kasamang namatay ni Jesus, kasamang namatay ang kanyang sinful nature, at kasama niyang kung wala ang kapangyarihan ng Panginoon at malagaling lang siyang sumagot ng quiz, tinanggap ko si Jesus na Lord and Savior, relihiyosong tao lang yon. At walang naliligtas na relihiyosong tao lang. Sabi nga sa atin ng Biblia, kung kasama niya tayong namatay, dun lang tayo nakakasiguro na kasama rin niya tayong mabubuhay muli. Anong assurance natin na mare-resurrect tayo sa buhay? Kasi may dalawang resurrection eh. There's a resurrection of the damned and the resurrection to eternal life. Kahit mga makasalanan, ire-resurrect rin para puksain sa impyerno ng pagpasawalang hanggan. Pero paano natin makakasiguro na ire-resurrect tayo sa eternal life? Life Church. Life. Ang lungkot nun, no? Taga-Life Church ka pa, tapos napuksa ka ng forevermore. Pagdating mo, nakita mo si JM, di ba? Ando, hindi, biro lang. Nakita mo si JM, binago na ni God, no? Nasa eternal life. Depende kung sino makikita mo eh, di ba? Depende kung saan ka mapupunta eh. Sino makakasama mo. Life Church pa naman tayo. Paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kung kasama niya tayong namatay, ang assurance natin, kasama rin niya tayong mabubuhay muli. So, parte ng pagiging disipulo, yung denying ourselves, dying to ourselves, picking up our cross, and following Jesus. Hindi madali maging disipulo. Hindi yan madali. At hindi yan may magic password ka lang, tas nasa langit ka na. Araw-araw kang mamamatay sa sarili mo. Ano ibig sabihin nun? Araw-araw mong papatayin yung makasalanang laman upang maghari sa'yo, hindi laman, kundi espiritu ng Diyos. Araw-araw mong lalakaran yung mga utos ng Diyos. It necessitates na alam mo yung utos ng Diyos. Sa tingin niyo, ba't tayo nag-suspend ng oras sa salita niya? Paano natin susundin yung di natin alam? Lahat eh. Sundin ang lahat ng inutos ko sa inyo. Lahat, the full counsel of the Word of God. Kaya natin inaaral yung buong Biblia eh. Diba kaya nga marami sa inyo rito, ilang taon na kayo rito, hindi pa rin natin na-cover lahat-lahat. It takes a lifetime. Discipleship is a lifestyle because it takes a lifetime to make a disciple. Intindihan ba natin yon? So, hindi biro-biro maging disciple. Diba? Mahirap yon. Imposible yon. Sa lahat ba naman ng inutos ni Jesus, iibigin mo yung kaaway mo? Magpapatawad ka? Hindi mo mamahalin yung salapi? Ang Diyos ang mamahalin mo? And dami sa atin mapagmahal sa pera, di ba? Isipin mo, karibal daw ng Diyos yung pera. Yung Diyos ang mamahalin mo, hindi yung pera. Ang hirap ng mga utos niya. Paano natin magagawa lahat ng yon? Sabi sa Lumang Tipan, ang sino mang makiapid, pagbabatuhin hanggang mamatay. Kaya nga nung may babaeng nahuli na nakikiapid, hinagi siya sa harap ni Kristo. Tapos sabi sa kanya, anong gagawin natin dyan? Babatuhin ba natin? Natatandaan niyo yun? Kasi nakalagay yun sa Lumang Tipan. Capital punishment para sa nangalunya. Anong sabi ni Jesus dun sa mga yon? O sige, yung walang kasalanan, mauna nang bumato. O walang nakabato eh. Alam niyo kung sino lang pwedeng bumato dun sa ano? Si Jesus. Yung pwedeng bumato sa kanya, hindi dumampot ng bato. Natahimik yung mga nag-set up nun eh. Pero isipin mo kung gaano kabigat yun ha. Set up lang yun para sa susunod. Ito matindi. Sabi ni Jesus nung siya na, pagbaba niya ng transfiguration sa Matthew 17, sabi niya, eto na. Ang sino mang tumingin ng malaswa,
ay nakiapid na sa puso niya. Grabe naman yun. Sino naman makakasunod nun? Ay yung gawin mo nga, papatayin ka na nun eh. Tumingin ka lang ng malaswa, yun na yun. Noon, sabi nga ni Jesus, noon, narinig ninyo, ang sino man pumatay ng, bawal pumatay. Sabi niya, sabi niya sino mang mapuot sa kanyang kapatid, pumatay na. Tinaas niya palalo yung standard. Sino makakaabot ngayon? Sino maliligtas ngayon? Nakikita niyo ba? Kung gaano kahirap at kaimposible maging disipulo. Huwag na tayo sumunod. Ang hirap. Huwag pa tayo papakahirap. Pero let me comfort you with this. Last point. A disciple can only be made by disciples with the presence and the power of the Holy Spirit. Pero hindi niya tayo iniwang ulila na susunod sa sarili lang nating lakas. Paano nakakasunod ang mga Kristiyano sa mga imposibleng utos ni Jesus at nagiging disipulo? May iniwan siyang kapangyarihan. May iniwan siyang persona, Godhead ng Trinity mismo na mananahan sa atin. Yun ang kinakanta natin. Bumabalot, dumadaloy. Diba? Yan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo na nasa bawat Kristiyano. Kaya ko to sinasabi sa inyo kasi maraming cause sa mundo, maraming mission sa mundo, maraming causes. Diba? Save the trees, save the planet, save the whale sharks, ang dami. But alam mo yung cause na pinakamahirap sa lahat is the cause of making disciples. Kasi pwede ka magligtas ng mga pating nang walang kapangyarihan ng Holy Spirit. Pwede ka mag-develop ng seedless watermelon nang walang kapangyarihan ng Holy Spirit. Pero para makagawa ng isang disciple, hindi mo yan magagawa, kapatid, ng walang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Kaya nga minsan, pag na-discipleship classes tayo, tapos napapakwento kayo, sinasabi nyo, ito, disciple ko, kinokorek ko kayo. Hindi mo disciple yan. Disciple ni Jesus yan. Pero gets ko naman ang ibig sabihin. Namimiloso po lang, di ba? Ang ibig niya sabihin, ako yung nagdidisipulo sa Kanya. Ako yung nagtuturo. Pero hindi niya disipulo yon. Disipulo nino dapat ni Jesus. Pero pag sinabi natin, nag-uusap-usap lang tayo, disciple ko, ibig sabihin, ako yung nagdi-disciple dyan. Hindi natin ibig sabihin na disciple talaga natin yan. Disciple ko ba yan si Raymart? Bro, kung disciple kita, kawawa ka naman. Di ba? Buti na lang, disciple ka ni Jesus. Hindi natin pagmamayari ang mga disipulo. Intindihan ba ninyo, mga kapatid? Tayo lang yung instrumento ng pagtuturo. Ngayon, pakinggan nyo itong maigi. Napakahirap magturo. Mga teacher dito, may mga teacher dito. Alam niyo yan. Kahit yung subject lang sa school, ang hirap na magturo, di ba? Sumunod pa sa Panginoon. Sa tingin nyo ba, pag nanermon ako dito ng 1 oras, pag uwi natin, ang babait na nating lahat. Ganun ba yun? Ba't sa tingin nyo paulit-ulit to? Na parang silang plaka every week. Kasi hindi ganun kadaling sumunod sa Panginoong Yesus. Hindi mo sasabihin lang sa tao, tapos ganun na, iba na siya. Oh, tama mali. Umamin kayo, real talk. Pag narinig mo, susunod mo na kagad. Di ba? Gaano ka-imposible maging disipulo? Halos imposible. Magagawa lang natin yon sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Kaya ito yung tatandaan nyo. Ang pwede lang mag-disciple, disciple din. Hindi ka pwede mag-disciple. Yung internet, hindi pwede mag-disipulo. Di ba? O di manood, i-record na lang natin lahat ng preaching, manood na lang tayo. Panood natin si Pastor Ernie, sermonan tayo araw-araw. Di na kailangan ng kakaibiganin, Pero bakit ganyan yung disenyo ng Diyos? Bakit ang disenyo ng Diyos, yung nangangaral ng salita niya, buhay at nadugo at laman, na tumatanda, nagkakasakit din, namamatay din, nagkakaanak din, tapos isasali na naman sa susunod na life. Ba't ganon? Kasi ang pwede lang makagawa ng disciple, disciple din. Kahit nga yung teksto, yung libro ng Biblia. Ang Biblia ba kaya mag-disciple niyan? Importante ang Biblia, pero
makapangyarihan lang yan sa kamay ng isang disipulo na marunong gumamit nito. Parang espada yan na magkabilang talim At ang espada, hindi yan lumalaban mag-isa. Nakita ka na ba ng espada ng gumagano mag-isa? May gumagamit niyan. Hindi ba? Ganon din ang pagdidisipulo. Kasi isipin nyo, magsasakripisyo ka, iiwas ka sa kasalanan. Kailangan makakita ka muna ng example, di ba? Ikaw ba gagawin mo yung mag-isa? Wow, di ba? Bibigay ako ng income ko para dyan. Bakit? Kailangan makakita ka muna ng example Papatawarin ko yung kaaway ko. Hindi ako gaganti dyan. Yan? Pastor, yan? Kailangan makakita ka muna ng example Kaya ang pagdidisipulo, by example yan. Leadership by example. At kahit yung nagdidisipulo, hindi perfect yan. Hindi ako perfect. Pero umaasa lang yung nagdidisipulo sa power and presence of the Holy Spirit. Bakit sa tingin nyo, sinabi ni Jesus, kasama nyo ako. Wow! Kasama daw natin si Jesus hanggang sa katapusan ng panahon. Yun yung honor, privilege ng nagdidisipulo. May tanong ako sa inyo. Ilan dito sa Life Nova ang gustong kasama ng Panginoong Jesus hanggang sa katapusan ng panahon? Yung iba, ayaw nyo. Sige lang. Alam niyo yan. Pinapili kayo ng Lord, Walang sisiyan, Ilan sa inyo, gusto nyo kasama kayo ng demonyo hanggang... Yung talaga... Bakit itong pastor na to? Puro demonyo sinasabi. Yun yung cue pag may natutulog. Kaya sabihan ko, Richard, magising ka na. Di sabihin ko na, mag-joke na lang ako, di ba? Sinabi. The promise of being with Jesus. Biro lang, gising yan si Richard all throughout. The promise of being with Jesus is tied to the command of making disciples. You cannot make disciples if you are not one. Hindi mo makakayang magdisipulo kung hindi ka rin talaga disipulo. At paano maging disipulo? Kasama natin siyang namamatay. Kasama natin siyang inililibing. At kasama natin siyang bumabangon muli sa bagong buhay. Kaya nga, baptize them. Sa salitang baptize na yon, andun yun. The death, we're baptized into His death. We're baptized into His burial. We're baptized into His resurrection. Mga kapatid, ito yung misyon ng Diyos para sa atin. Isipin natin yan. Hindi ito binigay lang sa 11. In-explain ko na kanina kung ba't hindi lang siya para sa 11, kahit 11 yung nabanggit sa text. Kasi the promise is hanggang sa katapusan. Kailangan maintindihan natin yun, na iiral yung utos na yun hanggang sa matapos siya. It's a standing order hanggang sa makumpleto siya. At hindi ito makukumpleto ng isang henerasyon lang. Bakit sa tingin nyo sa leadership natin, multi-generational leadership team tayo? Kaya nga pag nakikita ko si Pastor Henry, sa edad na 95, nagdi-disciple pa din. Tapos, legend na yan si Pastor Henry. Legend na yan. Alamat na talaga yan. Diba? Kilala yan ng mga demonyo sa ilalim. Kilala yan ng mga anghel sa langit. Kaya ang corona yan, diba? Para sa church ng Panginoon. Hindi ako nagjo-joke. And sana nga, Pastor Henry, katulad po ng nanay ninyo na mahaba yung buhay, 95. Kasi nasa lahi rin yan Hanggang sa ganong edad ninyo, gamitin pa rin kayo ng Panginoon. Alang tatandaan ko na ganon si Billy Graham, yung America's pastor. Namatay siya at the age of 95, 96. Naka-wheelchair siya. Marami na siyang sakit noon, nag-fail na yung kidney niya, nag-fail na yung liver niya, pero nag-share pa rin siya ng word. Hanggang sa kahuli-hulihan niyang hininga. Ilang presidente ng Amerika yung pinasumpa niya sa Biblia. Siya nag-ordain. Ang dami. Isipin niyo, kaya nga tawag kay Billy Graham, America's pastor. Mula nung kabataan niya pa, hanggang sa... Pag nakita ko si Jason, naalala ko si Billy Graham. Yan kasi kalahin niya yan but... Wala na si Billy Graham, kapiling na siya ng Panginoong Diyos. Di ba? Nagpupunta yan ng Araneta, nagpupunta yan
ng mga Rizal Grandstand. Billion-milyon na Pilipino sineshare ng gospel niyan. May mga tinawag na ganon. Pastor, hindi naman po ako pang Billy Graham na pang Luneta Grandstand, pang people power yung level ng pag-share. Pero lahat tayo may responsibilidad na gumawa ng disipulo. Una, maging disipulo muna tayo. Sumunod tayo sa Panginoon. Huwag tayong relihiyoso, guys. Hindi lang Katoliko ang relihiyoso. Hindi lang iglesia ang relihiyoso. Hindi lang mga saksi ni Jehovah ang relihiyoso. May mga born again din na relihiyoso. Kasi religion na lang sa atin eh. Ginagawa na lang natin for the sake kasi linggo eh. Hindi natin nilalakaran sila sa buhay araw-araw. Kung wala, hindi tayo nagdedepende sa Espiritu Santo, imposible tayong makasunod eh. Pero kung araw-araw nating papatayin yung laman natin, ano ba ibig sabihin ng papatayin yung laman? Gustong-gusto mo yan. Alam mo makasalanan yan. Isasakripisyo mo yan kay Lord. Lord, hindi ko yung gagawin. Kasi hindi to nakaka-honor sa'yo. Bigyan niyo po ako ng lakas na gawin yung kalooban mo. Anong kalooban niya? Mag-share ka. Mag-share ka kahit hindi ka pa nga perfect, nag-share ka na. Hindi mo naman sinishare yung sarili mo eh. Di ba? While a disciple can only be made through example, kasama sa example na yun yung weakness ng human. Kasama sa example na yun na nagkakamali ka rin eh. Para yung nagdidisipulo, makita rin niya na tao ka lang din. Hindi ka lumulutang na, hindi mo na naintindihan yung mga problema ng tao sa mundo. Ba't sa tingin nyo mga pastor nagkakasakit? Ba't sa tingin nyo kahit mga pastor nagkakaproblema sa buhay? Para maunawaan ng mga nagdidisipulo yung kahinaan ng tao. Hindi exempted ng mga Kristiyano, tayong mga Kristiyano, hindi tayo exempted sa mga hirap ng buhay. Kasi paano tayo magdidisipulo kung di natin naiintindihan yung dinadanas ng mga normal na taong pupunta ng impyerno? Grabe, no? Hindi ba? Kailangan din nating danasin yun. Pag bumagsak yung ekonomiya, lahat, pati bilihin ng Kristiyano, mataas din. Pero kahit ganun, generous pa rin yung Kristiyano. Yun ang pinagkaiba natin eh. Di ba? Pag nagkaroon ng bagyo, binabagyo din yung Kristiyano, binabaha din. Pero ang kaibahan natin, kahit binaha tayo, binagyo, nagbibigay pa tayo, masaya pa tayo. Nagpunta ka sa evacuation center, nagpipreach ka pa doon. Pinagpipray mo yung iba, nabaha ka din. Kasi we have a hope greater than the hopes that meron yung mundong to. That's what a disciple has. We have a hope that Jesus is with us till the very end of the age. Mga kapatid, sobrang sarap yun para sa isang Kristiyano na mahinga na tayo sa lahat ng kapaguran ng mundong to at umuwi na tayo sa ating Ama, sa kanyang anak na si Jesus, sa presensya ng triune God natin at humarap ka sa Kanya at sasabihin niya sa'yo, well done, good and faithful servant. Hindi ka niya i-Englishin kung Tagalog ka. Siyempre, marinig mo yan sa salitang naintindihan mo. Tagalog. English, Incheck, Koreano. Kung ano man yung heart language mo, maririnig mo yun. Tapat at mabuting tagapaglingkod. Makibahagi ka sa kaligayahan ng iyong Panginoon. Yun yung inaasam ng bawat Kristiyano. Uuwi tayo na yun yung maririnig natin sa Panginoon. Well done. Hindi lang sa itlog sinasabi yung well done. Well done ho, Sinasabi yun. Di ba, bakit ba ang itlog nagiging well done? Kasi naluto ng maigi. Pag ang itlog ba naluto ng maigi, nakakamatay pa yan? Yung salmonella niyan, magkakasakit ka pa kung well done na? Hindi na. Ganon din ang Kristiyano pag well done. Yung mga nakakamatay sa ibang tao, yung nakakapagdulot sa kanila magkasakit spiritually, wala na. Na-transform na rin tayo. Sabi mo sa katabi mo, well done. Sumagot ka, malasado pa. Malasado pa eh, di ba? So, kailangan talaga yan. Importante yan. Dibdibin natin yan, mga kapatid. Wala naman perfecto sa atin. Hindi naman ako nagmamalinis na perfect din ako sa inyo. Pero ito lang yung masasabi ko sa inyo. Nakita ko to sa mga mentor ko
Nakita ko yan kay Pastor Ernie, nakita ko yan kay Pastor Henry. Paano sila nagsasakripisyo, paano sila pinipigilan nila yung galit nila, paano sila nagpapatawad, paano sila tumutulong, paano sila nagmamahal ng higit pa sa kakayanan nila. Buhay yun eh, buhay na patotoo yun eh. Kaya naging ganito rin ako. Naintindihan ba ninyo yun? Kailangan natin ng mga disipulo na nakikita mo sa laman at dugo na sumusunod sa Panginoon. Minsan nagkakamali, pero tumatayo, bumabangon, nagiging mas better than yesterday. Doon lang nagiging totoo yung mga utos ng Diyos sa'yo. Na-incarnate mo eh. Nakakita ka ng kawangis ni Kristo sa laman at dugo. Yun ang ibig sabihin ng magdisipulo. Mga kapatid, sana maranasan natin yun. Huwag tayong relihiyoso lang. Huwag tayong naturingan lang na born again, pero wala namang pinagbago yung buhay natin. Sana makwento natin sa mga tao, yung testimony natin. Ano tayo dati? Paano natin na-meet si Jesus? Ano yung naging kaganapan? Kaya binago ni Jesus yung buhay natin. At sino na tayo ngayon? Dahil totoong nangyari sa atin yun. Pag sinabi natin yun, yung mga kapamilya mo yung unang magtataas ng kilay. Talaga ba? Di ba? Kasi kilala ka nila sa bahay. Pero sana dumating tayo sa punto ng pagbabago na kahit kapamilya natin naniniwala na. Kasi kahit sa loob ng bahay, ganun na tayo. Binago na tayo ng Panginoon. Oo, mahirap yan. Oo, halos imposible yan. Oo, proseso yan. Pero sa presensya at kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo, posible. Mga kapatid, ang utos ng Panginoon, gawing alagad, make disciples of all nationalities, of all ethnicities, lahat ng lahi, kasama mga Pinoy. Bago tayo magtapos, isipin nyo to. Nagsimula yung Lightcast na campus ministry. Yung Lightcast ay campus ministry ng Life Church. Sa Life Church, mga may edad na, may mga may pamilya. Yung mga Lightcast, mga ano pa yan, estudyante. Wala pang alam sa buhay, kasama yung leader nila. Tumanda na, naggurang na. Yung mga Lightcast, asawa na, nagkaanak na, yung iba na single pa rin, na-promote na sila, advance na sila sa buhay nila, may impluwensya na sila, dumami na ng dumami. Ano nangyari sa church? Naabot niya yung iba-ibang klase ng tao. Dati puro matatanda lang yung naaabot niya. Ngayon, naaabot na rin niya yung mga estudyante. Naaabot na rin niya yung mga bagong kasal. Iba-iba eh, nakita ninyo? All peoples. Hindi tayo nagsistick sa isang klase ng tao lang. Hindi to church para sa mga estudyante lang. Hindi to church para sa community lang. Hindi to church para sa Pilipino lang. Kasi hindi ganun ang church. Ang church, sa kanyang essence, ang nature, it has always been composed of multi-ethnic at hindi lang multi-ethnic, iba-ibang estado sa buhay. Magaling tayo sa ministry, sa privilege o sa mga masa. Magaling tayo dyan, hindi ba? Sa ministry, sa masa. Pero paano naman tayo sa ministry natin sa mga mayayaman? Ang mga mayayaman ba hindi pwedeng maligtas? Katulad ng may-ari ng building na to, na nakatira dyan, nakikita nyo ba sila na umaattend dito? Kasi magaling tayo sa masa at community. Pero hindi tayo all nations pa. Naintindihan nyo ba ibig kong sabihin? Kailangan dumating yung church natin sa punto ng growth nito na iba-iba tayo ng klase at estado sa buhay pero nagkakaisa tayo. So I mean, yung ministry natin sa masa, goal lang yan. Identity natin yan. Diyan tayo magaling. Ministry natin sa estudyante, maaalis mo ba yan? Dugo na natin yan, campus ministry. Pero as the church grows and expand, we have to be reaching different kinds of people from different sectors of society. Paano yung mga elitista? Paano yung mga government officials? Paano yung mga guro? Paano yung mga siyentipiko? Paano yung mga inhinyero? Paano yung mga negosyante? Hindi sila papasok sa church kapag limited lang yung vision natin. Kailangan meron tayong kakayanan na parang maging isang misyonero, nag-a-adjust tayo, depende sa kung sino yung kaharap natin, para iba-ibang klase ng tao maligtas ng Panginoong Jesus. At ano ang goal natin? Make disciples of all kinds of people. I hope
na hindi tayo maging box lang sa isang klase ng mga tao, tapos sabihin lang natin, ito lang, pang ganito lang ako pang estudyante lang ako. Hindi ako pwede sa community. Pang Pilipino lang ako hindi ako pwede sa global mission. Huwag tayong ganun mga kapatid. Kasi kung yan ang mission ng Diyos, bibigyan niya rin tayo ng kakayanan na matupad yan. Kaya ngayon, pag-pray nyo to, ano pa ba yung mga sektor ng lipunan na wala sa church? Ano pa ba yung mga social status o social strata ng lipunan na hindi pa natin naaabot? Ipanalangin natin na itong church natin maging siyang parang picture ng heaven. Kasi sa heaven, iba-ibang klaseng tao ron Kailangan, wala pa tayo sa heaven, napipicture na ng mga tao, pumasok sila ng church na parang heaven siya. Kasi iba-iba yung lahi niya, iba-iba yung estado sa lipunan, pero nagkakaisa. Naintindihan ninyo? Yun ang pag-ibig ng Diyos, walang insecurean, walang pataasan ng pride, walang kompetensya, walang competition, nagmamahalan. Love God, love people. Yun ang vision ng church. At yun ang paraan na gawing disipulo ang lahat ng bayan. Panalangin ko na, kunyari sa campus ministry, no? Ano ba si Sam? Ano pa bang campus yung wala tayo na nasa Novaliches? Na nasa North Caloocan, nasa Valenzuela, nasa San Jose del Monte. Dapat kung nasa campus ka, campus leader ka, pinagpipray mo na yun. Kailan kaya magkakaroon ng estudyante mula sa campus na to? Kasi itong campus lang na to hindi represented sa church Di ba? Anong barangay pa ba yung wala rito? May mga taga-Commonwealth na, may mga... Di ba? Isipin nyo, laki-laki ng QC. Kung nilagay ni Lord yung church dito, ano pa ba yung hindi natin naaabot? Minsan yun ang reflection ng pagdidisipulo natin. Yung iba naman sa atin, magsusupport tayo ng missionary na pupunta sa ibang bansa. Magsa-start ng mission doon. Iba-iba tayo ng gagawin, pero lahat tayo nagkakaisa na gawing disciple ang lahat ng klase ng tao. My hope and prayer is bigyan tayo ni Lord ng spiritual eyes and vision na masakatuparan yon. Tumayo tayong lahat manalangin. Mga kapatid, bago tayo mag-pray, kagabi, nandito ako sa anniversary ng Every Nation campus natin. But I want to recognize our campus missionaries. By the way, si Sam, si Tenson, si Teresa, and si Raymart, sila Paul, yung mga nagmi-mission sa campus, lahat ng life group leaders sa campus, you're doing a really great job. Tinanong nga ako ni Pastor Tim, ilang beses ka ba mag-preach sa campus? Mga thrice a year? Ha? Ibig sabihin sila na talaga. Opo, sila na talaga yan. Akala niyo po ba ako nag-disciple sa mga estudyanteng yan? Wala po akong kinalaman dyan. Na talaga yan. Oo. Kasi ganun na. Pinag-grow na tayo ni Lord. Pero alam niyo guys, hindi lang mga estudyante yung community na dapat abutin. Hindi lang si Cholooban yung community na dapat abutin. Darating ang panahon yung mga taga-Cholooban yung aabot sa ibang mga community. Paano yung mga taga-Greenfields? Paano yung mga taga-Casamilan? Paano yung mga taga-Brittany? Ang daming community. And dapat bawat community na yan, meron representative na madi-disciple para maging effective tayo sa paglaganap ng gospel sa city pa lang na to. Paano tayo dadali ng Lord sa ibang bansa kung di nga tayo faithful sa city natin? Kahit nung estudyante pa ako, pinagpipray ko lagi yung mga kumpanya sa paligid natin. Kahit Jollibee yan, Concentrix yan, ano man yung mga yan. Lahat ng pinag-pray man natin, meron na talaga Mga kapatid, kailangan hingiin lang natin kay Lord. Kasi ang ating layunin, gawing alagad ng lahat. Isipin nyo, kung ang mga tao susunod kay Jesus, ang ganda ng mundo. Nagbibigayan, nagpapatawaran. Lalakad ka sa lansangan. Di ba? Safe ka. Minsan, magagaling na leader sa gobyerno yung kailangan. Pero kahit yung magagaling na leader, nakita nyo na, may hangganan yung expiration date ng effectivity nila. Ano yung pagbabago sa lipunan na magpasawalang hanggan? Yung pagbabago na kayang gawin lamang ng Panginoong Yesus. Kaya ang
Kahit sa anong political, anong cause, political cause man yan, governmental cause, wala pa rin tatalo sa making disciples. Kasi yan yung may eternal impact. Eternal and long-lasting impact. Pag ang lahi nyo naging Kristiyano at yung mga apo-apo ninyo naging Kristiyano, tuloy-tuloy na yan. Yung pagpananalig sa Panginoon, yung faithfulness sa Lord, pinapasa yan sa susunod na henerasyon. Yun ang vision ng Panginoon sa atin. Bawat isa rito, hindi lang yung 11, bawat isa rito. Dalangin ko, marinig natin si Jesus. Dahil ang pangako niya, kasama niya tayo eh. Kung totoong disciple tayo, pumikit tayong lahat manalangin. Panginoong Jesus, alam namin kasama ka namin ngayon. Kahit hindi ka namin nakikita, alam namin na ang Espiritu mo ay nasa amin at sumasa amin. Ito po yung hinihiling ko sa iyo, Panginoon. Ipakita mo yung sarili mo sa amin. Sa bawat isang nakikinig ng mensaheng to, sa pag-uwi nila, sa pagtulog nila, sa mga kwarto nila, sa kotse nila, sa trabaho nila, kahit nagko-commute sila, nasan man sila, kausapin mo sila, Panginoon. Ipaalala mo sa kanila yung misyon, yung dakilang atas na pinapagawa mo sa ang dahilan kaya tumitibok pa rin ang puso namin. Ang dahilan kaya humihinga pa rin yung baga namin. Ang dahilan kaya may pulso pa kami kasi may purpose pa kami. Panginoon, alisin niyo po ang mga piring sa aming mga mata. Ang kabulagan na dala ng kayamanan at mga karangyaan ng mundong ito. Ang mga panandaliang kaligayahan na lilipas lang din naman. Ang mga dahilan para mabulag kami sa misyon na binibigay niyo sa amin. Ang mga kabisihan namin sa buhay. Ang mga patong-patong na problema na hinaharap namin araw-araw. Sa totoo lang, Lord, sa dami ng problema namin, poproblemahin pa ba namin yung ibang tao? Paano kami magdidisipulo kung kami mismo lubog sa problema? Dalahin ko, Panginoon, na bigyan niyo kami ng victorious spirit na magtagumpay at manaig sa lahat ng problema namin. Para hindi na kami puro pang sarili pag nanalangin. Para, Panginoon, sa pagtupad niyo po ng aming mga dalangin, sa pagtulong niyo sa amin na gapiin ang aming mga suliranin, magkaroon kami ng puso na lumabas sa aming mga sarili at isipin ang kapakanan ng iba. Magkaroon kami ng panahon na ialay ang puso namin, ang isip namin, ang natitirang mga taon ng aming buhay upang gampanan namin ang misyon na iniatas mo sa amin. Panginoon, patibukin niyo po ang aming mga puso para sa iyong misyon. Ano man ang misyon na yan, whatever that mission looks like. Kahit mission yan sa campus, mission yan sa kumpanya namin, mission yan sa aming barangay, sa community, mission yan sa ibang bansa, ano man yan, at in whatever shape and form, gamitin nyo kami, Panginoon, na makaabot ng mga kaluluwa para sa iyo, upang ang aming mga buhay ay hindi masayang. Upang sa panahon na kami ay nakahimlay na at ililibing na at iniiyakan ng aming mga kamag-anak, hopefully, ang sasabihin ng mga tao sa aming lamay, ito yung taong nagpakilala sa akin sa Panginoon. Ito yung taong nagsakripisyo para sa akin. Ito yung tao na nakita ko yung pagmamahal ni Jesus sa kanya. Hindi siya mukhang pera, hindi siya makasarili, hindi siya mapaghigante, hindi siya laging busy, walang panahon sa Panginoon. Kahit gaano ka-busy ang taong yan, lagi ang may oras sa akin. Kasi lagi siyang nakikinig sa Panginoon. Lord, sana ganun ang sabihin ng mga tao pag kami ay umuwi na sa'yo. Dahil, Lord, bawat isa sa amin dito ay ipinanganak para sa isang dakilang layunin. Gaano man kami kahirap, gaano man kami simple ang buhay, kami ay mga nilikha sa imahe mo. At meron kaming dakilang gagampanan bago kami umuwi sa'yo. Kaya, Panginoon, buhayin niyo po ang apoy ng misyon sa aming mga puso. Banal na Espiritu Santo, silaban ninyo ng apoy na hindi napapatay ng tubig o ng anumang lamig. Ang apoy na patuloy na aalab sa aming puso. Ang apoy ng pag-ibig ng Ama, pag-ibig ng Anak, at pag-ibig ng Espiritu Santo. In Jesus' name, Amen. Mag-worship po tayo sa Panginoon.
with your power, your presence, we will go to the ends of the earth with your power, your presence, we will go to the ends of the earth with your power, your presence, we will go to the ends of the earth with your power, your presence, we will go to the ends of the earth with your power, your presence, we will go to the ends of the earth with your power, your presence. They will know you're the light of the world. Holy Spirit, draw me near. Holy Spirit, we are here to seek your face and know your ways. Holy Spirit, draw me near. Holy Spirit, we are here to seek your face and know your ways. To seek your face, God. To seek your face and know your ways. Right, so, sino sa atin dito, we are blessed sa preaching na narinig natin kay Pastor Tim, no? Na we can only make disciples when we are a disciple. And as we continue to make disciples of all peoples, yan, sabi nga, of all nationalities, I just want to share an update of what is happening in our church plant in Cavite. So, yan, may pictures po tayo dyan, yan. So, we greet you from the land of the brave and the historical capital of the Philippines, which is Cavite. So, we send our greetings to our Life Nova family. And I just want to give an update na last October 20, we've had our Life Day there. Yan yung kauna-unahan nating Life Day sa Cavite after 6 years. So, nagkaroon tayo ng mga student. Ano sila? Different mix lang. Can we show the next slide, please? Yan. Iba-iba yan. May mga estudyante, may mga young professional, may mga nanay, and all of them may tatay din. Iba-ibang nationalities yan from different social classes that knew God, na mas lumalim yung relationship nila kay Lord. Sige, next natin. Another one. Another one. Yan. So, yan yung Life Day natin last October 20. And syempre, kasama din natin dyan yung mga volunteer missionaries natin from Life Novaliches. Syempre, ginagawa natin yan na magkakasama because that is also part of our family. Now, as we continue to go and make disciples of all nations, particularly in the province of Cavite, our hope and prayer is that we will continue. We started a kids outreach sa General Trias last month. Next slide, please. Yan, sige, next pa. Yan. And then we also have students sa Gen 3 na through basketball outreach naman to. Yan. Mga estudyante from public high schools. So we are praying na magkaroon ng
By next month po, no, Pastor Henry, parang basketball tournament. And actually, sa mga estudyanteng to, may mga nag-life day na rin. 13 of them are getting discipled right now. But we are in prayer na hindi lang communities yung ma-reach out natin, but also campuses. And of course, nandoon yung Carlos Trinidad Avenue, kung nasan yung TUP. Last year, we've had prayer walks there. But our hope and prayer is that next year, makaset na tayo ng foot sa campus natin. Please also help us, Life Nova, to pray for campus missionaries kasi wala pa tayong campus missionaries sa Cavite aside from me. So hopefully, we can all pray together. We can all, support our church. And tayo naman, ang sabi nga kanina din sa word na whenever we sacrifice something for the gospel, mas maraming tao yung makakilala kay God. Kaya as we have this time, a special time that we have right now, to have our special offering for Life Cavite, if you feel it in your heart to support what we are doing in Cavite, you can pray for us. You can go with us. Yan. Kung meron sa inyo yung wanna volunteer, syempre magpaalam po muna tayo sa mga leaders and pastors natin. And you can also give with us. Give for us para sa gawain ni Lord on our church plant in Cavite. So, meron tayong online ways on how to give. Yung same lang din naman na QR code dun sa ating tithes and offering. Just include for Life Cavite. You can also have an envelope so that you can give it to our ushers before we leave yan. So, let's pray. So, let us close in prayer. Lord, we thank you for this time that you have given us many ways, creative ways on how we can go and make disciples of all nations. One of them is praying, one of them is going, and one of them is giving. Lord, I pray na kung ano po yung meron kami, I pray, Lord, that we'll be able to give so that people will know who you are. And Lord, as Life Nova, we are excited for more people to know you from all sectors of the society, to declare that you are the Christ. We pray, Lord God, that many people from this church will continue to honor you. They will be God honoring, they will be Christ loving, and they will hate sin. And they will continue to love you, Lord God. Maraming salamat for this time. I pray that you will continue to enrich the people who will give us so that we can be a blessing to our church. Maraming salamat, Lord. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you po. Ana, pag-pray ka daw namin. Okay po. Kunin lang namin yung konting oras nyo pa. Pag-pray daw natin po si Sis Ana and yung mga nakakilala, ni Ana, ni Sis Clea, si Pastor Tim, sila Marie, sila Raymart. So, nung mga payat pa po kami, ayan, mga way back 2018, and I was really reminded, Ana, Coach Ana, ngayong oras na to, one of my siblings is going to the mission. And sabi ko, Lord, salamat. Kung walang naging example sa amin, like si Ana, inalagaan niya yung pamilya ko, si Clea, and may in-impart sa akin si Lord kanina pa. Oo nga, it's all about mission. Kung walang nag-example sa amin, and even ako nung nakapag-church planting kami sa Laguna, kung wala rin naging example si Pastor Henry, wala tayong gagayahin. So, swak na swak yung, thank you, Pastor Tim. Yan, si Pastor Tim sobrang, hot rod. Those were the days. So, right now, we will be praying to Ana, Pastor. You may lead po. Thank you, Father God. Sabi mo nga sa Luke 9:23, kung sino ang gusto sumunod sa iyo, take up your cross and follow you daily, Panginoon. Hindi po nga kaya naming sumunod kung wala ang Holy Spirit, Panginoon. Kasi naranasan ko po yung Panginoon. Salamat din po sa wisdom na binigay mo kay Sister Ana, Panginoon. Lord,
Grabe itong batang ito, Panginoon. Bata pa lang, nasubaybayan ko yung faith niya, Panginoon. And Lord, naniniwala po ako sa iyong salita, Panginoon, na it will come to pass, Panginoon. Lahat ng nabivision na ibinibigay mo sa Kanya, sa Cavite, Panginoon, mangyayari ito ayon sa iyong kalooban. Hindi po dahil sa aming kalooban, Panginoon. Lord, hayaan mo ang kanyang mga labi, Panginoon. Punuin mo ng apoy, Panginoon, na magbigay ng pag-asa sa maraming tao, Panginoon, na walang pananampalataya. Hayaan mo na kami ay tulong-tulong, Panginoon, hindi lamang po sa paghayo, kundi maging sa provision mo, Panginoon. Ikaw ang magbibigay niyan, Panginoon. Tulad ng sinabi mo, hindi maiksi ang iyong kamay para abutin ang kailangan ng mga tao, Panginoon. At hindi ka bingi para hindi mo marinig ang aming mga dalangin, Panginoon. Father God, ngayong araw na ito, nagkakaisa po kami dito sa Life Nova na ang mission, ang church planting po namin sa Cavite, Panginoon, ay mangyayari. Hindi po dahil sa amin, Panginoon, kundi dahil ikaw ay naghirap sa krus. At Panginoon, sa iyo kami susunod. Dahil ikaw ay nanalo na 2,000 years ago, Panginoon. Kaya naming sumunod, Panginoon, kahit maraming balakid si Satanas, kaya namin niyang ma-overcome. Through your power, Panginoon. Through your Spirit, O God. Lord, salamat po ng marami. Lahat po ng nandito, Panginoon, hayaan mong sumunod sa iyo. Tulad ng pagsunod ng bawat isa na sumusunod na kay Kristo. Thank you, Father God. We love you. We honor you. Sa iyo po namin pinagpapasalamat ang aming mission sa life, Panginoon. Hindi lamang po sa life Nova, Panginoon, sa life BA, Panginoon, sa Iloilo, San Mateo, Panginoon, sa Bataan, sa Mamburao, Panginoon, Valenzuela, San Jose, Panginoon. Alam namin, sa puso namin na mangyayari ito, Panginoon. Dahil ikaw ay faithful God, na hindi ka nagkakamali, Panginoon, na ikaw ay saganang magbigay, Panginoon. Lord, salamat po. Pinupuri ka namin sa oras na ito. Sinasamba ka namin sa lugar na ito. Tinataas ka namin. Dalangin namin. Pagpalain mo po ang bawat isa narito. In Jesus' name, Amen. Ayan, thank you po sa lahat ng at let's pray. Mag-closing prayer lang po tayo. I was reminded dun sa last part na binanggit ni Pastor Tim kanina. Ang Holy Spirit ay nananahan sa atin hanggang sa katapusan or sa dulo. Diba? So, yun lang yung madalas nating pangahawakan. Panalo na tayo eh. We have the Holy Spirit. So, we always declare the victory of the Lord. Amen po ba? Let's pray. Lord, thank you, Lord, for the word for today, Panginoon. Maraming salamat sa iyong pag-ibig sa amin, pag-ibig po na hindi nagbabago, Panginoon. Lord, salamat po sa bawat taong nandito. Lord, hipuin mo yung puso nila upang makabahagi sila ng iyong salita, Panginoon. Salamat, Lord. Pinupuri ka namin. Tinataas namin ang iyong pangalan sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, tapos you may go na po. You are now send. Yan. Kala ko